Hi! Welcome back to About Raf. Yes, I have a new look. Para naman hindi kayo magsawa sa aking itsura. So what do you think, guys? Tell me in the comment section kung papasa na ba ako bilang Queen Elsa ng buhay mo. Anyway, speaking of change and pagbabago, we are going to try something new for this video. Or maybe hindi na to bago para sa inyo, pero sa akin, this will be the first time that I'm going to try such a thing. I'm talking about makeup cushions. So yes, I know late na po ako kasi first time ko palang makakatry ng mga makeup cushion. And naisip ko na kung susubok ako ng bagong makeup trend or makeup innovation, kukuha ako doon sa brand na trusted ko na. So ito yung cushion ng Maybelline New York. It is called the Super BB Cushion, and based on the name of the product itself, masasabi natin na it is a BB cream inside a compact. So mas handy na siya and mas travel friendly compared sa mga tubes and sa mga glass bottles. So ang claims ng specific cushion na ito is it provides high coverage and still moisturizing. So sa dalawang claims na yon, ang gusto ko is yung high coverage. Pero kinakabahan ako sa moisturizing part kasi alam niyo naman yung skin type ko, I have combination skin. But anyway, ipupush natin to. Also guys, this retails for 749 pesos sa Watsons. But I got mine for an extra 20% off. And I think yung sale ng Maybelline na yon runs for the whole month of May. Bago din ako mag-start, gusto kong sabihin na meron silang 2 shades available for this one. Kaso medyo weird yung mga shades niya. Yung isa is called the medium. This yellow undertone but it is too dark for my skin. So ang pinili ko is itong light, kaso pink undertone naman siya. And yellow undertone yung skin ko, so I'm not sure kung anong magiging resulta. Pero like I said, sige, i-push lang natin best. So ito yung itsura ng cushion nila. It actually looks really cool. This reminds me of K-drama so much. Kasi diba yung mga Koreans, yung mga nilalagay nila sa K-drama is mga cushions na lang. Wala kang makikitang beauty blender dun best. Puro cushion. And when we open it, there's a mirror, there's the applicator, and inside makikita nyo yung sponge. So guys, basically, kukunin mo yung applicator just like this. Tapos you're going to press it on the sponge to dispense product. Tapos yung right application niya is tap lang sa iyong skin. Huwag mong iwa-wipe or i-move in a circular motion. Just tap it hanggang ma-blend siya all over. By the way guys, just like any other Slay or Walay where I feature foundation products, hindi ako naglagay ng primer. I just washed my face and I applied my usual moisturizer, which is the Eye White Whitening Vita. Oh my gosh. By the way guys, mag-iingat kayo mag-pump ng product. Huwag nyo ipapump ng todo kasi sobrang daming lalabas. So kung gusto nyo magtipid ng product, unti-untiin nyo lang yung press sa sponge. And then, I'm going to blend it by tapping it all over. So here is the product on one side of my face. And as you can see, ang laki ng color difference. And actually, I don't mind it. Feeling ko okay lang to. Okay lang yung pagka-brighten up niya ng aking face. Pero what I really like about this is the coverage. One layer lang yung nilagay ko guys. Hindi siya makapal. And na-cover up niya talaga yung aking mga blemishes, yung aking mga acne mark, and yung dark under eye ko. So definitely upon application, medium coverage siya. Tignan natin kung pwede natin siyang gawing high coverage by building it up. Wow! So yes, definitely we can build it up. Hindi siya nagiging cakey kahit pagpatungin mo. And that's awesome kasi this is just a BB cream, diba? Pero ang ganda ng coverage niya. Kaso ang negative thing that I could say about this right away, upon application, dama mo yung pagka-moisturizing ng produkto na to. Hindi siya mabigat, pero medyo malagkit siya. And up until now, I think naka 1 minute na tayo from applying it sa face. Malagkit pa rin siya, so I guess hindi pa siya nagsasettle. Anyway, yun pa lang yung masasabi ko so far. Ilalagay ko na siya sa other side of my face para naman hindi ako mukhang eng-eng. So
So this is how it looks like when applied on the whole face. And in fairness guys, lakas niyang maka-fresh. And even though this shade is super light for me, and even though pink undertone siya, I think bagay naman sa akin yung color. Basta lagyan ko lang tong leeg ko para hindi tayo mahalatang peke. Yan. By the way guys, I forgot to tell you that this has SPF 29 PA+++. So it is perfect to be worn this summer para protektado ang ating face sa ultraviolet rays and iwas dark spots. So guys, hanggang ngayon malagkit pa rin itong side na to na kanina pa natin nilagyan or inapplyan ng product. I think may lagkit factor pa rin siya even though mag-set siya. So definitely moisturizing talaga tong product na to. Another thing na napansin ko na negative pala is it settles dun sa mga wrinkles and mga fine lines. Dito sa ilalim ng aking mata, meron akong line dyan and nagsettle na doon yung product. Oh my gosh, ayan na. Nagsasettle na rin siya dito sa aking worry line. I'm just going to pat it para matanggal siya and hindi siya magsettle. Naaalis naman siya guys when you pat it. Pero I think papatungan ko pa siya ng loose powder. Gagamitin ko lang yung aking Nishido na final powder para iset siya kasi ayoko ng malagkit na feeling. Tapos I'm going to do the rest of my makeup and I'll be right back. Hey guys, I'm back and this is my makeup for the day. Simplihan lang tayo kasi hindi naman ako aalis. Dito lang ako sa bahay. Tapos inuutusan pa ako ng nanay ko na maglinis. So yes, this is my general cleaning makeup look. By the way guys, while applying the rest of my makeup, napapansin ko na yung BB cushion keeps on settling doon sa aking mga fine lines. Ewan ko ba, pero gusto niya talagang sumiksik doon best. So I think gagamit na ako ng beauty blender para umalis siya doon sa mga fine lines ko. Another thing guys, yung finish niya is hindi totally matte. Makikita nyo meron siyang mga konting shine sa aking face. That is because yung finish niya is medyo dewy. Pero medyo lang naman. And I actually like it. It looks really healthy. Plus, lakas makakoreano ng skin ko dahil sa kanya. Another thing guys, nag-take ako ng selfies with flash using my camera, my Canon EOS M3 para makita natin kung meron ba siyang white flashback sa camera. Kasi diba usually kung merong SPF, yung mga cosmetics or yung mga product na ginagamit natin sa face, nagkakaroon siya ng white flashback. So anyway, ito yung itsura ng photos. So as you can see, hindi naman siya nagbigay ng white flashback. Pero halatang halata yung pagka-dewy niya kung may flash yung camera mo. It is 9:52 in the morning. So yes, I guess sisimulan ko na ang paglinis ko ng bahay para maging proud naman yung nanay ko sa akin. And I think this will be a good thing also for us. Kasi makikita talaga natin hindi lang yung oil control ng product na to, kundi pati na rin yung sweat control. Kasi for sure, pagpapawisan ako guys. So yep, I will update you guys later. Hey guys, mag-update lang ako. So the time right now is 1:09 in the afternoon. So that is more or less 3 hours since I put on Maybelline BB Cushion. And ito na yung itsura ng BB Cushion sa aking face. Okay guys, as you can see, naging dewy yung buong mukha ko. And maiintindihan nyo rin na sobrang dewy itong aking nose tsaka forehead kasi dyan sa mga parts na yan, dyan ako super oily best. Dito naman sa mga parts kung saan ako dry, hindi na siya dry. Wala yung pamamalat niya and napalitan ng dewiness. So indeed, yung product nga na ito is extremely moisturizing, super hydrating talaga siya best. Take note, hindi pa ako naglinis ng todo niyan, nagwalis lang ako tsaka nagtupi ng mga damit ko sa cabinet and naging dewy na ako. Nga pala guys, after application, after an hour, napapansin ko na nag-oil up na yung nose ko. And ayan na nga, ito na yung resulta. 'Di ba? Super shiny na siya. Wala po akong nilagay na highlighter dito sa aking nose bridge. Dito ko lang siya nilagay sa inner eye corner. Pero ngayon, parang naglagay ako ng highlighter sa nose, sa forehead, sa cheeks, at sa lahat actually. Now, kung naging dewy ang aking itsura sa pagtutupi at pagwawalis, what more pa kaya mamaya kung maglilinis pa ako ng banyo? Yes, abangan nyo yan. And I will update you guys later. Hi guys! So, it's good to be back. And kung nagtataka kayo kung bakit iba na yung itsura ko, that's because tinanggal ko na ang aking contact lenses. Di na kinaya, ang sakit niya, lalo na kung naglilinis ng banyo at may sunrocks kang kaharap.
And speaking of hindi kinaya, mukhang hindi na rin kinaya ni Maybelline BB Cushion ng aking oil. Yung buong mukha ko, bes, is nagiging shining, shimmering, splendid na. Sobrang, parang pinahira ng mantika. Oh my gosh. Anyway, before I give my final verdict about this Maybelline BB Cushion, gusto ko munang sabihin yung mga cons and pros. So, gusto ko mag-start muna sa mga consequences. Dun muna tayo sa bad news before moving on sa good news. Unang bad news is upon application, meron siyang lagkit feel. And hindi po nawawala yung lagkit feel na yon unless lagyan mo siya ng pressed powder or ng loose powder. Consequence number 2, it settles on the fine lines and dun sa mga wrinkles mo. So kung meron kang wrinkles, I do not suggest this product for you. Kasi kahit anong pag-blend mo, kahit gumamit ka pa ng beauty blender, dyan, best, papasok at papasok pa rin sila. Mahilig ang cushion na to sa mga masisikip. Another consequence, now this might not be a consequence for other people, especially kung dry yung skin mo, pero para sa akin, consequence to kasi oily combination skin ng skin ko. I'm talking about its moisturizing benefits. Okay, best, sobrang nakaka-moisturize siya. Doon siya nag-focus moisturizing powers, ganun. So, wala siyang oil control po. After 1 hour pa lang, sobrang oily ko na, nafe-feel ko na bumigat ang aking face. At yes, icky, sticky na yung feeling. I don't even wanna touch it. Oh my God. Now, huwag naman tayo masyadong negative. Meron din naman akong mga positive things na na-experience dito sa Maybelline BB Cushion. Una is, even though na 2 shades lang siya, itong lighter shade is okay for me kasi acidic yung skin ko. So, upon application, nakakagulat kasi ang puti-puti. Pero, after mga 20 minutes, it would settle down and it would actually look good. Parang ang ganda ng pagkaputi ko, ang ganda ng pagka-blend sa aking skin, and I look good. Okay, bagay sa akin yung kulay. Next thing, ito lang ata yung BB cream na na-experience ko na napakaganda ng coverage. Pagkalagay ko, best, nagulat ako kasi para siyang high coverage na foundation. So it's good to know na meron palang existing na mga BB creams na merong high coverage. Okay, para siyang BB cream on steroids. Since BB cream nga siya, another positive thing is it has skincare benefits. Like, meron siyang SPF, and even though meron siyang SPF, tinest ko rin siya with flash photography, and sobrang konti lang yung nabibigay niyang white cast. So that is a good thing. And lastly, of course, just like any other cushion, it is a BB cream na super compact, super duper travel friendly, kasi kasyang-kasya siya sa purse or even sa bulsa mo, best. So now, it's time for my final verdict. Okay, ito yung sasabihin ko. Itong BB Cushion na to is perfect doon sa mga nagdadalaga, sa mga bata, okay? Sa mga nagmumurang kamatis. Kasi perfect siya sa mga taong walang wrinkles, walang fine lines, hindi oily ang skin, at saka merong mga blemishes or acne marks. So kung ganun kang tao, dry yung skin mo, best, tas meron kang mga blemishes at wala ka namang wrinkles, this BB Cushion is perfect for you. Pero pwede mo rin naman tong gamitin kung meron kang oily skin or combination skin like me. Basta best, mag-retouch ka or even use yung mga mattifying primers or setting spray para matulungan siya na i-control yung oil mo kasi zero talaga siya sa oil control. Or kung gusto mong gamitin to sa photoshoot, yung mga mabilisang photoshoot lang, yung pagka-makeup mo, picture agad, maganda to. Kasi ganun siya sa simula, maganda. After on, meme. Pero anyway, yung mga claims naman kasi ng cushion na ito is it'll give you high coverage and moisturizing essence. So, yun naman talaga yung ginawa niya, best. Ako lang tong makulit at nagpumilit na bumili nito at itry sa akin kahit hindi ko naman kailangan ng moisturizing essence choo-choo-ness. Pero yes, yun naman talaga yung binigay niya, best. Yung high coverage nga and moisturizing. So, I guess ako yung mali dito. So, ganito na lang, okay? Kung pareho tayo ng skin type, kung oily yung skin mo, or combination oily skin ka, or meron kang mga wrinkles, this will be a wale for you. Pero kung blemish lang ang problema mo, hindi mo naman problem yung oil and the wrinkles, I think you should try this one out. So, yes, this is a slay and wale. Slay for other people, I guess, and wale for me. So there you have it, guys. I hope you enjoy watching this video. And I hope na-enjoy nyo rin na makita akong maganda sa simula, tapos sa huli is hulas. Huwag kayong magsasawa kasi there will be more videos just like this and more. So kung gusto nyo yun, then subscribe to me and be part of my hashtag
Raf Squad. Follow me din sa aking iba pang mga social media accounts. Sa Instagram, sa Twitter, and sa Snapchat. Ako po ay si @RafWantsYou. And I hope to see you guys again on my future videos. Or visit my older videos kung di pa ako nag-upload ng bago. Thank you guys! I love you! Mwah! The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you, with you.